Naghihintay na lang ng formal na arrest warrant si Sara Diskaya na nasa kustodiya ngayon ng NBI. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, siguradong magpapasko sa kulungan si Diskaya. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Arles de los Santos. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa kustodiya na ng NBI ang flood control contractor na si Sara Diskaya. Yan ay kahit wala pa siyang arrest warrant. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya nakikita po natin, maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Naharap si Diskaya sa kasong graft at malversation kaugnay ng 96.5 billion pesos na flood control project sa Davao Occidental. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, dapat sa kulungan magpasko si Diskaya at ang iba pang kurakot. Buti naman, dapat naman talaga makulong na siya. Dahan-dahan, natutupad na yung pangako ng Pangulo natin. Na bago magpasko, marami ang makukulong, maraming magpapasko sa kulungan. And isa na dyan, si Sara Diskaya. So, sigurado na yan. Hindi kasama ni Sara ang asawang si Curly na kasalukuyang hawak naman ng Senado. Ayon sa kampo ni Sara, kasama sa legal strategy nila ang pagsuko. Nakalatag na ho lahat yan, ma'am. In any eventuality, pagkakaroon ng may sumampang kaso at may merong impending issuance of warrant of arrest. Nagkataon lang siguro na nagpa-press release ang ating butihing Pangulo na nagbuo siya ng tracker team. Pero hindi ho namin inuna ng Pangulo. Patunay din daw ito na kayang harapin ni Diskaya ang mga alegasyon. Mas maganda na ho yan. Walang gastos ang gobyerno, walang pagod ang gobyerno. Alam namin, base din sa ebidensya, na hindi naman talaga ghost project. Tapos po yung proyekto. Alakas talaga ng mga pagbaha at pagbagyo. Talagang hindi ho the project cannot withstand the calamity. Gagawin daw nila ang lahat para mabasura ang kaso. Ayon naman kay Secretary Dizon, umpisa pa lang ito at marami pang kakasuhan at makukulong. Tuloy-tuloy kami. No, ayoko lang pangunahan ng ICI, pero meron kami ulit na i-rekomenda, sabi naman natin, every week. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, may posible pang kasuhan ngayong linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Arles de los Santos. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.